Mariing pinabulaanan ng mismong pamilya ng biktima ang mga paratang ng witness na si Edward Masayon o alias Jackson laban kay Pastor Polo C. Kibuloy. Anila, hindi nila pinahintulutan si Masayon na magsalita ukol sa pagkamatay ng isa sa kanilang kapamilya at lalong hindi sila sang-ayon sa pagdawit nito sa pangalan ni Pastor Apollo. Si Jean Domingo magbabalik sa detalye. Wala siya talagang consent from the family. Wala siyang consent doon. We even, pagkarinig namin sa Senate hearing, grabe, na-shock talaga ako. Parang bigla akong binahusan ng malamig na tubig pagkarinig ko doon. Bakit sinabi niya, bakit dinamay yung kapatid ko? Hindi nga namin alam, hindi siya nag-ask ng consent sa amin na ganito, sabihin niya pala na ibibigay niya doon sa Senate hearing na kung sino pumatay sa kapatid ko. So, hindi kami talaga sang-ayon nun. Ito ang naging pahayag ng pamilya ni Raymond Fasiol upang pabulaanan ang umunoy tahasang pagsisinungaling ni Edward Masayon alias Jackson sa harap ng Senado upang siraan si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayon sa pamilya ng namayapang biktima, ni sumagi man sa kanilang isip ay hindi nila naisip na may kinalaman si Pastor Apollo sa nangyari sa kanilang pamilya, taliwas sa mga sinasabi ni Masayon. Yung gusto ko lang talang ipaparating yung sa narinig ko ngayon bago lang na Senate hearing, yung isang witness doon, nangangalang Edward Masayon, sabi niya na yung kapatid ko, pangalan ng kapatid ko pala Raymond Fasiol, yun yung pangalan niya, and he died June 30, 2019. So, for me and my family, it was very tragic, Grabe talaga yung pangyayaring yun. And then, throughout the investigation, wala kami nakita na solid evidence at hindi namin alam talaga kung sino ang nagpapatay sa kapatid ko. But nung nandun kami, sabi ng isang police doon, nang dahil maraming tama, kasi yung kapatid ko marami siyang tama ng gunshots para malaman nyo lang. So, may ibig sabihin nun na yung pumatay sa kanya, parang meron talaga siya hinanakit or grudge sa kapatid ko. Kaya posibleng magagawa yun ni Pastor Edward Masayon. Sana isipin mo na ginagawa mo. Sana isipin mo muna kasi it seems to me that you are very on the edge of your decision that there's no point of turning back. Parang ginagawa mo lahat para lang idagdag ba, isirad man kay Pastor. Pero for me kasi, hindi talaga kami nag-agree. Me and with my family, Ayon kay IC Fasiol, siya at ang kanyang pamilya ay hindi sang-ayon sa mga naging pahayag ni Edward Masayon at wala itong karapatan na magsalita ukol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Hindi ako talaga sang-ayon doon sa sinasabi ni Edward Masayon sa Senate hearing. Hindi ako sang-ayon. Kita mo nga, di ba? Imagine, June 30, 2019, namatay yung kapatid ko. Doon pa nga sa funeral, wala nga siya doon eh. Tapos bigla siya maghahanap ng hustisya. Bigla ngayon 2024, di ba? Nagkapag-decide kami ng family ko na we have to keep silent since we don't have evidence kung sino talagang pumatay sa kapatid ko. So, because we think that's the right thing to do. And it didn't cross our mind talaga na wala talaga, hindi napunta sa isip namin na isisi kay Pastor na siya ang pumatay. Hindi talaga napunta sa isip namin yan. Taong 1990s o grade 1 pa lamang si IC nang mapasailalim siya kasama ng kanyang pamilya sa pangangalaga ni Pastor Apollo hanggang sa ito'y makapagtapos ng kanyang pag-aaral at ayon dito itunuring silang kapamilya ni Pastor Apollo. Dagdag pa niya na hindi nila pinahintulutan si Masayon na magsalita ukol sa pagkamatay ng kanyang kapatid, lalo na ang sabihing may kinalaman si Pastor Apollo dito. If I'm going to recall all the goodness of Pastor, hindi ko talaga hindi ko masukat yung kabutihan ni Pastor sa buhay namin. Hindi kami nagdrama dito, walang drama dito. Napaiyak lang ako kasi parang to the extent na ginagawa niyo kay Pastor, ginagawa niyo lahat para may masabi lang talaga kayo. Yung witness mo, Edward Masayon, yung namatay yung kapatid ko, saan ka ba? Hindi kita nakita, kahit anino mo, wala ka doon.
Tapos sabihin mo, naghahanap ka ng hustisya. Bakit ba? Hustisya ba yun? 2019, namatay yung kapatid ko, and then, it suddenly pop up on this year. It suddenly pop up lang out of nowhere. Then, without informing the family. We don't know. Hindi namin alam, bigla ka lang nag-appear na gano'n, nag-witness ka kaagad. For me, hindi talaga totoong hustisya ang ginagawa mo. Nagdadagdag ka lang na para i-accuse mo si Pastor. Nung una, nung first appearance mo sa Senate hearing, galit na galit talaga ako sa'yo, sa totoo lang. Pero ngayon, in-expect ko rin na sabihin mo yun kasi parang consistent na talaga ba? Ginagawa mong consistent na yung sinasabi mo kasi siguro nga, dahil wala ka nang magawa, nasalita mo na hanggang ngayon, sinabi pa rin. O diba, consistent ka talaga, consistent sa pagsisinungaling. O diba? Sabi ko lang sa'yo, sana may karoon ka rin ng kakaroon kahit konti na konsensya sa sarili mo. Kasi kahit saan tayo magpunta wala ka talaga ebidensya kung si Pastor talaga nagpapatay sa kapatid ko. Kung meron man may gustong hustisya, kami talaga yun. Dapat kami yung nauuna, pamilya kami. You're not even part of the family. Who are you to say that? O diba? Ang gusto ko lang, sana mabigyan ng magandang, kung gusto mo ng hustisya ng maayos, sana nagbigay ka ng mga solid evidence talaga ng katulad ng sinasabi mo dyan sa Senate hearing. Samantala nakiusap din ang ina nito na itigil na ang paggamit sa kanilang anak para sa mga kasinungalingan at sariling interes. Masakit kasi galing kami sa loob. Masakit sa amin. Masakit sa amin, nakikita namin yung mahal namin pastor na sa loob ng kulungan. Masakit. Siyempre, pero wala man kaming magawa. That's process. Sakit. Ang itinuro ni pastor sa amin, paano buhayin ang kaluluwa. Hindi paano magpatay. Hindi, love ang talang tinuturo ni pastor sa amin. Walang tinuro sa amin si pastor, paano pumatay ng tao. Wala. Hindi. 100% hindi kami naniniwala. Masayon, kung galit ka man kay pastor, sana wag mo na kaming idamay. Ikaw lang. Ay, hindi man kami galit kay pastor. Tayo pa ang nagkasala, tayo pang magalit kay pastor. Wala. Wag mo na kaming idamay, please lang. Nahimik na yung anak namin. Kahit pa naman ungkatin mo yan, kahit ilang Raymond pandalahin mo, hindi na mabubuhay si Raymond. Patahimikin mo na, please lang. Huwag mo na idamay sa kasinungalingan. Please lang. Buti kung magkasama kayo ni Raymond, di man kayo magkasama. Matapang ding hinamon ng ama ni Raymond si Masayon. Ayon kay Dido Fasciol, walang consent at hindi nila pinahintulutan ang mga inilabas nitong kasinungalingan. Napakasakit po kung tustusin, iisipin kasi wala siyang pahintulot sa akin, sa aming pamilya bilang ama o ina ni Raymond na pinatay. At inuungkat niya at Ginagamit po niya para... ginagamit po niyang rason para kay pastor na banggit niya yon na si pastor ang nag-utos upang patayin sila si Raymond. Marami pang mga taong binanggit, kilala ko yun, pero hindi ko banggitin ang aking anak lang na sinali niya doon. Oh. Wala siyang permiso sa amin, hindi niya sinabi sa amin, dapat sinabi niya sa amin. Para bang nakakalukong klaseng taong iyan. Ang nakakagalit kasi, pasensya na po sa salitang ganon, kasi ako ang ama hindi siya ang ama. Mabuti pa siya, alam niya ang pagkamatay ni Raymond. Hanggang ngayon, hindi ko alam. Matay ang anak namin. Walang hustisya hanggang ngayon, pero wala namin sinisis pastor. Ang turo ni pastor, kabutihan talaga, pag-ibig. Kaya itong si Masayon, maling-mali siyang ginawa niya. Hindi ko gusto sa mga sinasabi niya, sa malabas kanyang bibig. Gusto ko sana ipakain sa kanya yon. Hindi ganun ba? Nakakainis ba? Nakakasakit lang. Pasensya na po. Kasi anak ko yun
Kung nasa harap ko lang ka, baka may tapol ko sa yung kamay ko sa inyo. Dapat huwag mong isaling anak ko. Pinagbintangan niyo pa si pastor. Napakabuting pastor. Kinikilala namin si pastor na naging ama namin sa pamagitan ng mga salita niya. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig talaga. Kahit na kung anong mga kalaban mo, ibigin pa rin. Pero sa mga sinasabing ganun ba na halos doon ibigay kang pastor ng mga napakasamang salita, hindi ganun. Ikaw masayod. Alam ko man kayo nga, tamad kayo sa kingdom. Yun masasabi ko. Nakikita kita doon, noon. Pero napakasakit pa nga. So, sinasabi mo na, isinali mo yung anak ko. Kung binanggit mo lang iba-iba, wala na, di na ako makiakwa doon. Ito sa anak ko personal ko yan. Oh, magsinungaling ka pa. Sinabi mo sa akin nga, oy Dindo, sabihin ko nga, si pastor nagpapatay sa anak ko. Although wala justisya ang pagkamatay ni Raymond, pero hindi kami kay pastor. Hindi ginawa ni pastor yon. Ang pagturo ni pastor, pag-ibig lang. Sa kabila ng pakiusap na huwag nang gamitin ng namayapang pasyon sa mga kasinungalingan at para siraan si Pastor Apollo, inihayag din ng pamilya na kalunos-lunos o naawa mga ito kay Masayon. Noong una, galit ako, pero ngayon naawa talaga ako sa iyo. Sana, panalangin ko talaga na sana mapag-isipan mo sana yung sinasabi ko. Possible talaga na kasinungalingan. Since na dinadamay mo yung kapatid ko, ibig sabihin, possible na all lies ang sinasabi mo. Yung nga sa kapatid ko lang. Basta lang sinabi mo doon, wala ka namang mga na-prepare na mga evidences. Possible na lies rin lahat ng sinasabi mo tungkol kay pastor. So it was all only a false accusation. Walang katotohanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News.